magpakulong na lang ako. Yan po ang sabi ni ex-President Rodrigo Duterte matapos siyang isyuwan ng Quezon City prosecutors ng subpoena over alleged death threats daw kay ACT Teachers Representative Franz Castro. A few days ago, the Quezon City Prosecutor's Office has ordered former President Rodrigo Duterte to appear on December 4 and 11, 2023 and answer the complaint filed against him by ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Senior Assistant City Prosecutor Ulrich Badiola directed Duterte to show up during the preliminary investigation of the case. The former president and father of Vice President and Education Secretary Sara Duterte is expected to submit his counter-affidavit and list of witnesses. Dahil kung natatandaan po natin, nagsampa ng reklamo si Franz Castro accusing the former president of grave threats in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act following his statements last month in a program on SMNI. Castro said his statements gravely threatened my life, liberty, and security and that of my family. Duterte said in the television program, I told her to be frank, referring to her daughter, VP Sara, say that this intelligence fund I will use for Filipinos' minds because my target is you, communists in Congress. Castro welcomed the issuance of the subpoena, which she called historic. I am glad that the case is progressing and I hope that former President Duterte will face the charges and participate in the preliminary investigation, sabi pa ni Castro. Dahil alam naman po natin, nung presidente pa si Duterte, siya po ay protected from prosecution. Pero ngayon siya po ay isang ordinaryong mamamayan na lamang, he can be charged for alleged crimes committed in the Philippines. Sabi naman ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo that Duterte had been ignoring Castro's criminal complaint. He can waive his right to preliminary investigation if he wants, sabi ni Panelo. Sinabi pa niya that Duterte's comments about Castro were not a death threat but just an expression of desire. So, dito po natin malalaman kung yung bang mga sinambit ni ex-President Duterte ay just an expression of desire o ito talaga ay pagbabanta sa buhay ni Representative Franz Castro. Diyan natin makikita kung gaano ka-strong man itong si former President Duterte. Kaya nga very proud ngayon si Franz Castro dahil sabi niya, yung pag-issue daw ng subpoena kay former President Duterte is somewhat historic. Malalaman din natin kung ito bang statements ni ex-President Duterte gravely threatened Castro's life. Yung daw liberty niya, yung security sa kanyang pamilya. Kaya aabangan po natin yan. At dito rin maipapakita ni former President Duterte that he is not a weak leader. Dapat magpakita siya ng ehemplo na kaya niyang harapin itong kasong ito at patunayan niya na yung kanyang mga binitawang salita ay only an expression of desire. Although nagpahayag na po agad si Panelo that Duterte has an option not to attend the hearing. Former President Rodrigo Duterte need not appear before the Quezon City Prosecutor's Office on December 4 to answer its summons for a preliminary investigation on the criminal complaint of grave threat filed against him by ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Dahil sabi po ni Salvador Panelo, Duterte has the option to send a lawyer to represent him in the preliminary investigation. Sabi pa ni Panelo na the complaint has no legal basis and the former chief executive can also file a counter affidavit. So, titignan po natin kung ano po ang mangyayari sa kasong ito. Pero ngayon po, sa balita sa GMA News Online, Duterte says, magpakulong na lang ako. Former President Rodrigo Duterte accused ACT Teachers Representative Franz Castro of having communist links again, a day after Quezon City prosecutors issued him a subpoena over alleged death threats.
Si France, party list yan. At they are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. They joined the mainstream. Mga rebel yan. Gusto nila sirain ang Pilipinas. Sabi ni Duterte sa isang interview sa SMNI. Tanong kay Duterte if he will comply with the court order. Ang sagot po ni Duterte, magpakulong na lang ako. Gina-oppress ako ni France. Magpakulong ako. Paglabas ko, hanapin. Alam mo, nakikinig lahat ng military, intelligence community. Akala mo, happy yan sila? Dahil doon po sa mga hindi nakakaalam, in October, Castro has accused Duterte of grave threat based on Duterte's television interview in SMNI, kung saan sinabi po ng dating presidente, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. And sabi ko sa kanya, sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng mga Pilipino kasi ito ang target ko. Kayong mga komunista andyan sa Congress. Prangkahin mo na yan si Franz Castro. I will use this intelligence fund for the mental development of Filipinos because my targets are the communists there in Congress. So dito po ba sa sinabi ni former President Duterte na magpakulong na lang ako, hindi na dadaan pa sa court proceedings? Hindi niya ipaglalaban ang sarili niya? Ito nga ang time para maipakita niya sa buong sambayan ng Pilipino that he is a strong leader. Dapat labanan niya itong si Franz Castro sa korte dahil yun naman po ang proper forum. Hindi po sa social media, hindi yung pinag-uusapan kung saan-saan. Ito, nagdemanda si Franz Castro, kaya ito dapat harapin ni ex-President Duterte. Hindi ba ito ang sinasabi ni ex-President? Kaya ayaw niyang humarap sa ICC dahil gusto niya kung siya lilitisin dito sa Pilipinas. Ang liliti sa kanya, mga Pilipino din. So ito na po ang unang pagkakataon. So ang ibig bang sabihin, magkakaroon pa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat? Anyway, ito po ay aabangan ng taong bayan. Kasi kahit na ako gusto ko magkaharap sila sa korte para mapatunayan din ni former President Duterte kung ito ngang si Franz Castro ay komunista. Dahil sinabi na naman niya dito, si Franz party list yan. They are the left who are members of the Communist Party of the Philippines. Para marinig na rin natin sa bibig ni Franz Castro kung sila nga ay talagang miyembro ng Communist Party of the Philippines. At para malaman natin kung sino ang nang-o-oppress kanino. Dahil ang sabi ni Duterte, gina-oppress ako ni Franz. Sabi naman ni Franz Castro, wala naman siyang kapasidad para i-oppress si former president. So, sinagot naman ni Castro itong sinabi ni Duterte na magpakulong na lang ako. Sabi ni Castro kay Duterte, huwag siyang nagdadrama. House Deputy Minority Leader Franz Castro urged former President Rodrigo Duterte to drop the theatrics in responding to the grave threat complaint she filed against him. Huwag siyang nagdadrama na magpapakulong siya. Abogado siya. Alam niya ang proseso ng batas, kaya pumaloob siya sa proseso ng batas. That is rule of law. Ito rin ang sagot ni Castro sa sinabi ni Panelo na pwede namang hindi umapir sa December 4 si former president. Sabi ni Castro, he can send his counsel, but if he does not appear personally, I would say it is a form of disrespect to the prosecutor. Bagamat mabagal ang ating justice system, antayin niya ang proseso ng batas. Huwag niyang pangunahan ang batas. So bago pa mauwi sa komedya ang lahat, abangan po natin sa December 4 kung a-appear personally si former President Duterte o magpapadala lang siya ng kanyang counsel. Pero kung tayo lang ang masusunod, sana pumunta ng personal si former President Duterte para hindi siya sabihan ni Franz Castro na natatakot siya. Dahil for sure, kapag hindi umapir si ex-President Duterte, babansagan siyang weak leader. And speaking pa rin of Franz Castro, nakita nyo na, tulad na sinabi ko nung ibang videos ko, halos araw-araw talaga. Panay ang pabida ni Franz Castro at ng Makabayan Black. Pansinin nyo po yan. Lahat ng issue, andyan ang Makabayan Black.
Ito naman ay tungkol dyan sa impeachment case na usap-usapan na ihahain daw laban kay VP Sara. Nako, after nung kuplat na bulong-bulungan din nag-umpisa, ngayon naman, bulong-bulungan naman tungkol sa impeachment case ni VP Sara. Sabi po kasi dito sa balita, posibleng impeachment versus VP Sara na pag-uusapan ng ilang kongresista. Yan po ay ayon kay Castro. Inihayag ni Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na mayroong usap-usapan sa pagitan ng ilang mga kongresista hinggil sa posible umanong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, mabilis na binanggit ng Makabayan Solon na hindi seryoso ang naturang impeachment talks laban sa Vice Presidente. The supposed talks on impeachment now are mere discussions of some congressmen and not a serious move against Vice President Sara Duterte, ani Castro sa isang pahayag. Tingnan nyo doon sa title ng article, sabi ni Castro, posibleng impeachment versus VP Sara na pag-uusapan ng ilang kongresista, di magkakaroon ngayon ng ugong-ugong dyan. Uy, baka ma-impeach si VP Sara. So, kakalat ngayon ng balita. Parang showbiz lang, ano? Tapos sasabihin dito, mabilis din na binanggit ng Makabayan Solon na hindi seryoso ang naturang impeachment. Bakit nagsabi ka pa na may posibleng impeachment versus VP Sara na pag-uusapan ng ilang kongresista? Kung ilang kongresista lang pala yan, meaning iilan lang na kongresista, posible bang magkaroon ng impeachment? Hindi ba numbers ang pinag-uusapan pag impeachment? Iilan lang pala So, paano magkakaroon ng posibleng impeachment? So, matapos siya magpahayag na posibleng meron daw impeachment, sasabihin niya na hindi seryoso ang naturang impeachment talks laban sa Vice Presidente. Kundi ito daw ay mere discussions of some congressmen and not a serious move against Vice President Sara Duterte. Tapos ito ang pakinggan natin. As it is though, we in the Makabayan Bloc think that impeachment talks now are still premature. O nakita nyo na, di pabida na naman sila. Sinabi niya na may bulong-bulungan ng impeachment case laban kay VP Sara. Although hindi daw seryoso yun. Napag-uusapan lang daw ng iilang kongresista. Pero para sa kanilang Makabayan Bloc, hindi pa daw hinog or premature pa yung impeachment talks na yun. Nakita niyo yung style ng paglalahad ng istorya? Tapos biglang cambio si Castro, but it highlights the growing rift in the supposed Uniteam. O anong kinalaman ng Uniteam dito sa sinasabi ni Franz Castro na may impeachment talks? So kung ang ibig niya sabihin na may growing rift sa supposed Uniteam, kasama si Speaker Martin Romualdez dyan. Dahil siya ang House Speaker. At si Martin Romualdez ay kasama sa Uniteam. So ang ibig sabihin ba, isa si Speaker Romualdez doon sa mga nagbubulong-bulungan na mayroong possible na impeachment case na laban kay VP Sara? Tapos ngayon, naglabas ng clarification si Castro. Sabi dito, Castro clarifies House leaders not part of impeachment talks versus VP Duterte. ACT Teachers Representative Franz Castro has clarified that the House leadership is not involved in discussing the possibility of filing impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, saying it is just a casual conversation between lawmakers. So, ano to? Parang nagmamarites lang si Franz Castro? Matapos niyang sabihin na napag-uusapan ng ilang kongresista ang posibleng impeachment case laban kay VP Sara, sasabihin niya ngayon that House leaders not part of impeachment talks. So hindi kaya naglabas ng clarification si Castro ay ayon dito sa balita ay no House-backed impeachment moves versus VP. House lawmakers denied that discussions on the impeachment of Vice President Sara Duterte had been brewing
in the lower chamber. For Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo, the Vice President has not committed any impeachable offense. Ano ba to? Para lang talagang marites? Tulfo also said that the impeachment call has not been discussed by the House leadership. I reached out to leaders, including Congressman Sal Dico and the Speaker, to address rumors circulating in Congress. However, there is no substance to these discussions. No such thing has been deliberated among party leaders or the House leadership, sabi pa ni Tulfo. Tulfo stressed that the lower chamber's goal is to unite for the people and progress, not against Sara Duterte or her family. Furthermore, House Majority Leader Manix Dalipe slammed the rumors as baseless and detrimental to political unity. Dalipe, in a statement, also said that such talks are mere attempts to sow discord between Duterte and House Speaker Martin Romualdez. So ayon po dun sa isang balita na nagsabi na may bulong-bulungan daw sa ilang miyembro ng Kongreso ng possible impeachment case laban kay VP Sara. Hindi ba si Franz Castro? So sabi naman ngayon ni Erwin Tulfo na walang impeachment call being discussed by the House leadership. At ang sabi naman ni House Majority Leader Manix Dalipe, such talks are mere attempts to sow discord between Duterte and House Speaker Martin Romualdez. So sino po ang nagpakalat ng balita? Si Franz Castro. So ang ibig bang sabihin, Franz Castro is attempting to sow discord between VP Sara Duterte and House Speaker Martin Romualdez? Yan po, binasa ko lang ayon po sa mga balita. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.